So we have rational equations. Ang dapat yung tandaan kay rational equation ay yung equal sign. Kapag may equal sign yung dalawang rational, when we say rational, that is a fraction form. That is example of rational equation. For example, 4 over x plus 4 is equal to 3 over x plus 2. So we are going to solve the value of x. Hahanapin natin yung value of x. So ano ang gagawin natin? First step, we're going to use the cross multiplication or cross multiply. Si 4 ay itatimes natin sa x plus 2. That is 4 multiplied by x plus 2. So isusulat nyo lang yan, 4 multiplied by x plus 2. Copy yung equal sign. Then yung kabila naman, 3 multiplied by x plus 4. That is 3 multiplied by x plus 4. After none, distributive property, or itatimes natin yung nasa labas ng parenthesis doon sa nasa loob ng parenthesis. So that is 4 times x, that is 4x. 4 times positive 2, that is positive 8. Copy yung equal sign. Then 3 times x, that is 3x. 3 times positive 4, that is positive 12. After none, we're going to use the transpose. Lahat ng x pagsasamahin, lahat ng walang x pagsasamahin. Lahat ng side na nandito dapat may x, yung side na nandito dapat walang x. So therefore, si 3x, since yan ay may x, kailangan natin yan ilipat sa kabila. At si positive 8, since wala siyang x, kailangan natin ilipat sa kabila. So copy yung 4x. Si 3x kapag tinranspose, magpapalit ng sign from positive magiging negative 3x. Copy yung equal. Yung positive 8 kapag nilipat sa kabila magiging negative 8. Copy yung plus 12. Then combine like terms. 4x minus 3x. So 4 minus 3, that is 1. So copy yung x, so that is 1x. So x na lang po yan kasi hindi na natin sinusulat yung 1. Negative 8 plus 12, that is positive 4. Therefore, the value of x is positive 4. So ganun po mag-solve ng rational equation. So next natin ang rational inequality. So ang kapag rational inequality, ang mga symbol na dapat yung tandaan ay greater than, less than, greater than or equal to, or less than or equal to. Ano po? So dapat yan po matandaan nyo po para masabi natin rational inequality. Ibig sabihin, yung rational po natin ay dapat merong gantong symbol para matawag natin rational inequality. So let's have an example. X plus 3 over x minus 4. Then greater than 0. So for example, ayan po, x plus 3 over x minus 4 is greater than 0. Ginamit yung greater than, therefore that is example of rational inequality. So paano natin to isosolve? So dapat po yung form ng ating rational ay equal lagi sa 0, or yung kanya pong side ay equal sa 0. Dapat yung side po ng rational natin ay 0. So ito ay 0 na yung side, therefore tama na po yung kanyang form. Pwede na po natin yung isolve. Ano ang isosolve natin? Isosolve natin yung critical value. When you say critical value, ay yung value ni x. Ano po? So ano ang gagawin? Pag-ihiwalayin lang yung numerator at denominator. So yung x plus 3, ihiwalay lang natin. Then yung x minus 4, ihiwalay lang. Pagbupo ko rin sila, then after nun ay i-equal sa 0. Okay? So ganun lang. So paano natin kukunin ang critical value nito? So let's start with x plus 3 is equal to 0. So ang gagawin natin dito ay itatranspose natin yung positive 3 para maging value ni x. So kapag nagtatranspose tayo, nagpapalit ng sign. From positive 3 magiging negative 3. So that is x is equal to negative 3. That is our critical value. How about this one? Negative 4 kapag inilipat sa kabila, in negative 4 magiging positive 4. So that is x is equal to positive 4. So meron na tayong critical value. Ngayon, anong gagawin natin kung meron na tayong critical value? So, gagawa po tayo ng number line. So, ang ating next step po para masagutan yung rational inequality ay gagawa ng number line. So, paano ang number line? So, ganun po ang number line. So, sa right side ang positive infinity. Then, sa left side ang negative infinity. So, sa gitna po ang value ni 0. So, ganun po magagawa ng number line. So, after po na maglagay ng number, para hindi lalong malito, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa kabila naman, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6. So, ano pa? Next, after natin magkapaggawa ng number line,
ilalagay natin or ilolocate natin itong critical value dito sa number line. Ilalagay lang. Halimbawa, negative 3. Ilagay nyo lang sa number line. Ito yung negative 3. Lagyan ng tuldok sa negative 3. Ito yung positive 4. Ilagay lang sa number line yung positive 4. Okay? Next step na, magdodrawing tayo ng vertical line. Patayong linya doon sa may tuldok. Ito yung tuldok, ito yung negative 3. Diyan kayo magtatayo ng linya, dalawa. Isa din dito sa may 4. Ano po? Kung saan may tuldok, doon maglalagay ng drawing na linya. After nan, horizontal line naman, dalawa din po. Isa. Extend nyo na lang yan. Dalawa. So, ayan. So, meron na tayong dalawang horizontal line. And yung ating last step, ano po? Isang linya sa pinakadulo. Ano po? So, ito, ilipat ko dito. Isang linya sa pinakadulo. So, dapat maging ganun ang itsura po nan. Ano po? Next, ilalagay natin dito sa pinakataas ay yung numerator, that is x plus 3. Ang ilalagay natin sa gitna ay yung denominator na x minus 4. At ang ilalagay natin sa pinakababa ay yung kabuuan po nito. So that is x plus 3 over x minus 4. So next nan, ay ganito na magiging itsura nan. Then, gagawa na tayo ng sign table. So, ang ilalagay lang natin dito ay mga sign, positive or negative lang. So, paano yon? Umpisa natin dito sa unang box. Ano pa itong box nito? So, ngayon, ang pipiliin nyo lang number ay ito pong nasa loob ng box na ito. So, pwedeng negative 4, negative 5, negative 6, hanggang negative infinity. Ipapalit nyo yan sa value ni x or yung kay x. Ipapalit nyo kay x. Halimbawa, x plus 3 at ang napili natin ay negative 4. So, palit lang natin si negative 4 sa lahat ng x. So, yung x magiging negative 4. Negative 4 plus 3. So, negative 4 plus 3. So, since magkaiba ang sign nila, copy the sign of the bigger number, then subtract negative 4 plus 3, that is negative 1. Since yung negative 1 ay negative ang sign, ang ilalagay natin dito ay negative. Ano po, hindi kasama yung number, negative lang. Kaya po siya ay sign table. Next, sa gitna naman, x minus 4. Negative 4 yung ginamit natin. Negative 4 din yung gagamitin kay x. So, that is negative 4 minus 4. So, that is negative 8. So, ito po ay ilalagay natin ay negative sign. So, dito sa pinakababa, kahit wag nyo nang i-substitute, i-divide nyo na lang po itong dalawang sign. Negative divide negative, that is positive. So, tandaan nyo, kapag parehas ng sign tapos dinivide, ang sagot ay positive. Next, dito naman sa pangalawang box. So, ang pwede nyo lang gamitin dito ay yung nasa loob. Pwedeng 3, pwedeng 2, pwedeng 1, pwedeng 0, pwedeng negative 1, pwedeng negative 2. Gamitin natin si 0 para mas madali. 0 plus 3, that is positive 3. So, positive ilalagay. 0 minus 4, that is negative 4. Negative ang ilalagay dito. At i-divide natin to positive divide negative. Pag magkaiba ang sign, ang sagot po ay negative. Dito naman po sa pang-tatlo, ang pipiliin nyo pong number ay nasa loob 5, 6, 7, 8. So, pwedeng 5, pwedeng 6, pwedeng 7, pwedeng 8. So, gamitin natin si 7. Ipalit kay x. 7 plus 3, that is positive 10. So, lagay dito positive. 7 minus 4, that is positive 3. Ilagay natin dito ay positive. Then, positive divide positive, magkatulad. So, ang sagot ay positive. So, ganun po magdagawa ng sign table. Ang magiging basis na lang natin dito ay yung pinaka-ilalim. So, yung ilalim yung ating magiging basis. So, mamaya, makukuha natin yung final answer based po dyan sa ating pong nakuwang sign table. After po nan, dapat yung tandaan po ito, bracket, that is a part of solution, parenthesis, not part of solution, shaded dot for part of solution, and hollow dot not part of solution. So, para mas mabilis nyo itong matandaan, ito kasi yung paglalagay sa final answer. Ang bracket ay ginagamit kung tama yung solution. Parenthesis ang ginagamit kapag mali ang solution. Shaded dot ang ginagamit kapag tama ang solution. Hollow dot ang ginagamit kung mali ang solution. So, ito ay gagamitin natin for final answer. So, nasaan na ang solution? So, babalik tayo dito sa ating given na x plus 3 over x minus 4. Itetest natin si x minus 3 kung siya ba ay tama or mali ang solution. So, paano ang gagawin? So, copyin ang given, that is x plus 3 over x
minus 4 is greater than 0. Sulat ko ulit. So, itetest natin si negative 3 kung tama o mali ang solution niya. Ibig sabihin, lahat ng x dito ay papalitan natin ng negative 3. So, lahat ng x dito papalitan ng negative 3. Si x plus 3 magiging negative 3 plus 3. Then, yung x minus 4 magiging negative 3 plus 4. So, negative 3 plus 3, that is 0. Negative 3 plus 4, that is positive 1. So, 1 over 0. 0 over 1, sorry. Greater than 0. At tandaan nyo, kapag ang numerator ay 0, kahit anong number ang denominator, ang sagot nan ay 0. So, that is 0 is greater than 0. Ngayon, i-check natin kung tama o mali. Yung 0 ba ay mas malaki sa 0? Diba mali? Therefore, yung x is equal to negative 3 ay wrong solution. Ito yung negative 3, wrong solution siya. Ang gagamitin natin ay hollow dot. So, hollow ang ilalagay natin sa taas. Again, kapag hollow, mali ang solution, kapag shaded, tama ang solution. Next naman natin si x is equal to 4. Ganun lang din yan. Copy ng given, x plus 3 over x minus 4 greater than 0. Itetest natin si 4 kung tama o mali. Lahat ng x papalitan ng 4. So yung x plus 3 magiging 4 plus 3. Yung x minus 4 magiging 4 minus 4 is greater than 0. So 4 plus 3, that is 7. And 4 minus 4, that is 0, is greater than 0. Tandaan nyo naman, kapag ang denominator ay 0, that is undefined. Ibig sabihin, mali agad ang solution. Error na po yan. Ibig sabihin, si x is equal to 4 ay wrong solution. Therefore, yung positive 4, ang gagamitin din natin dyan ay hollow dot. Okay? Ngayon, for our graphing, tandaan nyo kapag positive, pwedeng daanan. Kapag negative, bawal daanan. Na po, ibig sabihin ito nasa gitna, bawal siyang daanan. Ang pwede lang daanan ay ito since ito ay positive, ito since ito ay positive. So, ganito po yan. Ito pong hollow dot, ang daan niya po ay papunta kay negative infinity. At ito pong nasa positive 4 ay dito po ang daan ay positive infinity. So, yung gitna, bawal daanan kasi po negative sign ng ating given. So, for our final answer, titingnan natin yung ating arrow. So, negative infinity yan hanggang negative 3. So, kung saan yung arrow negative 3 hanggang negative infinity. So, since yung negative 3 ay mali ang solution, di ba? Pag mali ang solution, not part of solution, that is parenthesis. Parenthesis ang gagamitin dito. Next, ito naman po, 4 hanggang positive infinity. Ito yan, 4 hanggang positive infinity. Kung hanggang saan yung arrow. Then, si positive 4 ay wrong solution, parenthesis ang gagamitin. At tandaan, kapag hindi nag-intersect sa gitna, that is a union. Kailangan nyo lagyan ng union para po malaman na hindi nag-intersect sila. So, ang ating magiging final answer dyan ay ito po. Yung graph at saka yung nasa itaas. Negative infinity and negative 3, union 4 and positive infinity. So, ang ating graph nan ay hollow dot, papuntang negative infinity, hollow dot papunta kay positive infinity. That is our rational inequality.